Sumilip si Aiza sa meeting ng mga matatanda kung paano lalabanan si Enel. Nang biglang maramdaman ng bata ang nangyari kaya aksidenteng pumasok sa loob. Saka sinabi nito kay Reiki na 2 boses daw ang nawala. Nang malaman ito ng matatanda ay inisip nilang si Gunfall ito at isang priest, kaya giit ni Wiper na pagkakataon na nila para kumilos. Ngunit nang sila Reiki at Aiza na lang ay sinabi ng bata na hindi si Gunfall ang tumalo sa priest kundi ang mga pirata. Kinukuha ng babae ang bag ng bata pero ayaw nitong ibigay kaya sinabi nitong dadagdagan niya daw ito ng laman para pumayag. Natalo na nila Luffy si Satori nang sabihin ni Usopp na nahanap niya na ang bangka. Ginamit nito ang imbensyon niyang belt na kumapit sa kanilang bangka, saka kumapit ang dalawa sa kanya kaya sama-sama silang hinila nito, ngunit tumama sila sa mga puno. Kaya nang makabalik sa bangka ay masakit ang katawan ng tatlo. Samantala si Chopper ay nalulunod na, kasama si Gunfall pati ang ibon nitong si Pierre, nang sumisid ang isang malaking ibon para iligtas sila. Naramdaman ni Gedatsu ang pagkatalo ni Satori. Maging si Om ay nalaman din na nabawasan na sila ng isa. Si Shira naman ay naramdaman ng presensya ng mga Shanjan Warriors, dahil papunta na ang isang grupo ng mandirigma sa pamumuno ni Wiper upang tapusin si Enel at ang mga tauhan nito. Tumera ng malakas na kanan ng mandirigma sa gubat kaya nalaman ng mga priest na nakarating na sila. Naramdaman din nila Nami ang pagsabog, tapos tinatanong ng dalawang kasama kung bakit kakaiba ang kinikilos ng navigator. Pero mas maganda kung ipapakita niya na lang daw kaya kailangan nilang makita ang dagat. Napagtanto naman ni Robin na baka may pag-asa pang makamit ang layunin niyang may bahagi ang nawawalang kasaysayan. Nagising si Chopper na nagtataka kung paano sila nakaligtas nang magpakita ang grupo ng malalaking Southbird. Patuloy ang pagsugod at pakikidigma ng Shanjan Warriors. Samantala sila Luffy ay sakay pa rin ng bangka upang hanapin ang Going Merry. Ngunit nagtatawanan ng dalawa at ginagaya pa ni Luffy si Sanji, kaya pareho silang ginulpi ng cook. Nakakita sila namin ng isang bahay kahit nasa itaas na bahagi na sila ng gubat. Sinabi ni Robin na nakapagtataka din na merong lupa sa Sky Island, kaya naisip niyang nanggaling talaga sa ibaba ang tinatapakan nila ngayon. Dahil sa sinabi ni Robin ay napagtanto ni Nami na ang islang ito ay ang kalahati ng Jaya Island. At ang patunay nito ay may mga Southbird din sa lugar pero mas malalaki. Giit ni Nami na umangat ang isla dahil sa knock-up stream. At pinakita nga sa nakaraan na parte talaga ng Jaya Island ang lugar na ito na nasa Sky Island na napunta lang sa itaas dahil sa knock-up stream. Kaya naisip ni Nami na hindi sinungaling si Nolan dahil ang City of Gold ay napunta sa Sky Island. Natuwa si Nami nang malaman na nasa City of Gold na pala siya dahil excited na siya sa mga ginto. Patuloy na naglalakbay ang tatlo sakay ng bangka nang makalabas sila sa gubat. Ngunit sa dulo ay may gubat muli kaya naisip nilang may nag-aabang na priest doon dahil sa napakaraming mga bungo sa paligid. Nakita nilang dumating ang mga Shanjan Warriors. At kahit napadaan lang ay tinira pa rin sila ni Wiper ngunit pinatalbog lang ni Luffy ang bala gamit ang katawan. Nakilala ni Sanji na ito ang mandirigma na sumugod sa kanila sa barko at nagawa silang matalo kaya natakot na si Usopp. Nagbabala si Wiper na kung hindi sila aalis ay papatayin din sila tulad ng balak nila kay Enel. Pero gustong makipag-away ni Luffy dahil inatake sila kaya iyak na ng iyak si Usopp. Umalis na ang mga Shanjan Warriors upang gawin ang kanilang misyon. Ngunit nalaman din ng tatlo na kalaban din pala ng mga ito si Enel, saka nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Pinagtutulungan ng mga Shanjan Warrior ang tatlong priest subalit masyadong malakas ang mga ito sa kanila. Gumamit si Om ng espada kaya sabay-sabay na natalo ang maraming Shanjan. Si Gedatsu naman ay gumamit ng hangin para mapatalsik ang mga ito. Natuwa si Luffy nang pumasok sila sa paibabang ulap na parang spiral. At nag-ride sila sa mga ulap na parang nasa roller coaster. Nagbuga ng apoy ang alaga ni Shira at sumugod si Kamakiri pero napigilan ni Om gamit ang espada. Napansin ni Shira na maraming kalaban pa ang dumating. Nang sumugod si Wiper kay Gedatsu. Tapos tinutok ang kanan sa mukha at ipinutok. Bumalik na sila Nami sa barko nila pero hindi sumasagot si Chopper. Pero nang tumawag si Zoro ay lumabas ang reindeer na sugatan at luhaan. Papaakyat ang bangka nila Luffy kaya kinakabahan si Usopp kung anong meron sa itaas. Dahil sa nasa taas ay nakabuelo ang bangka nila ng napakabilis, tapos sa ibaba ay nakita ang mga nag-aabang na Sky Sharks kaya pinagsusuntok silang lahat ng ating bida para hindi sila makain. At kalaunan ay nakita na nila ang Going Merry. Nalungkot si Usopp sa sinapit ng kanilang barko kaya nag-sorry si Chopper. Pero ayos lang daw yun basta ligtas si Chopper, kaya naiyak ang reindeer at nagpas siyang mas maging malakas. Tinanong ng captain kung paano siya nakaligtas kaya sinabing tinawag niya ang Sky Knight. Nagpapagaling pa ang matanda dahil sa tindi ng pinsalang natamo mula kay Shira. Tapos hinimas ng captain ang balbas nito. Dahil nasira ang layag ay gagawa muna sila ng camp sa ibaba kaya natuwa sila Chopper at Luffy. At ang mga Sky Shark ay gagawin daw nilang barbecue. Pagsapit ng dilim ay kain na ng kain si Luffy.
Saka nag-report sila ng kanya-kanyang mga karanasan at natuklasan para mas maintindihan nila ang mga nangyayari. Nakakatakot kay Usopp ang mga nalaman, ngunit si Luffy ay nagyayapang hanapin ang ginto. Bumuga ng apoy ang alaga ni Shira, at ang isang Shanjan warrior ay sumugod kay Om ngunit mabilis siya nitong tinapos. Pinatumba ni Genbo ang malaking puno patungo kay Om. Tapos nagpaputok ang mga warrior sa alaga nitong aso. Kay Om naman ay may sumugod na 3 Shanjan warrior, at gamit ang espada ay natalo kagad ang mga ito. Nagpaputok si Reiki at sumugod, ngunit tinamaan siya ng malaking aso, kaya naman nahuli siya ni Om gamit ang espada nito. Bumuelo ang babae at binaril ang priest, pero hindi tumama kaya inatake ni Om ngunit nailigtas ito ni Kamakiri. Pero si Kamakiri naman ang nasaktan sa ginawa. Agad nila itong sinabi kay Viper, kaya napilitan ng pinuno ng Shanjan na utusan silang umatras muna sa laban. Susunod sana si Om pero sinabi ni Gedatsu na hinahanap daw sila ni God Enel. Sila Sanji naman ay nagluluto habang si Luffy ay hinihintay ito dahil gutom na siya. Tapos dumating sila Zoro na may dalang daga at palaka kaya nagalit si Nami. Dumating si Robin na may dalang kristal. Ngunit hindi ito kayamanan kundi isang nabuong asin. Dahil walang ginagawa si Zoro ay pinagamit ni Sanji ang espada niya pang ihaw. At binuksan ni Luffy ang niluluto pero nabatukan dahil hindi pa luto. Nang maluto na ay pinamigay ang mga pagkain sa bawat isa. Nasarapan sa luto si Usopp pero nainis si Sanji dahil ang nais niyang maka-appreciate ng luto niya ay ang mga dalaga. Tapos nakailang kuha na si Luffy ng pagkain kaya nabatukan ng takip ni Sanji. Habang kumakain ay napag-usapan ng grupo na ang kinatatayuan nila ngayon ay parte ng Jaya Island na napunta sa Sky Island dahil sa knock-up string. At naisip nilang ang kakaibang klima ang dahilan kaya lumaki ng husto ang mga puno at mga hayop sa Sky Island. Napag-usapan din nila na ito ang tinutukoy ni Noland Cricket na isla. Kaya pinagdikit ang mapa ng Sky Island at Jaya Island kaya natuklasan nilang hugis bungo ito. At ayon sa kwento ni Noland ay nasa kanang mata ng bungo ang mga ginto. Kaya nagpasya si Nami na maghiwalay sila sa dalawang grupo para hanapin ito. Samantala ang Shanjan Warriors ay nababahala sa kalagayan ni Kamakiri. Kaya humingi ng tawad si Reiki dahil siya ang may kasalanan kaya ito napinsala ng kalaban. Natapos ng kumain ng mga bida, at ayaw pumayag nila Luffy at Usopp na patayin ang campfire kaya nagagalit si Nami dahil ituturo nito sa mga kalaban ang lokasyon nila. Pero sila Zoro ay gumawa pa ng bonfire para sa bonfire party. At pagsindi ni Sanji ay napakaraming lobo sa likod. Lumabas ang isang lobo at nag-translate si Chopper ng sinasabi nito. Kaya nalaman nilang pinagbabantaan sila ng lobo. Giit din itong kanila ang lahat ng nasa lugar. Kaya binanatan ito ni Nami dahil sa kanya daw ang kayamanan. Dahil dito ay nagalit ang iba pang mga lobo pero sinuwi sila ng pinunong lobo. Dahil nagustuhan nito ang katapangan ni Nami. Dahil dito ay sama-sama at masaya silang nagkaroon ng bonfire party. Kaya magdamag silang nagsayawan at nag-inuman. Natuwa naman si Gunfall nang makita na nakakasundo nila ang mga hayop sa upper yard. Nagalit si Viper sa dalaga dahil sa nangyari kay Kamakiri. Kaya pilit nitong kinukuha ang bag ng lupa sa babae na pagmamayari ni Eza, ngunit dumating si Kamakiri at pinagtanggol si Reiki dahil pagkakataon na daw nila ito para umatake. Sinabi naman ni Gunfall na ang upper yard ay mahalaga para sa kanila dahil ito lang ang natatanging lupa sa Sky Island. Pagkatapos ng party ay nakatulog na sila kasama ang mga lobo. Samantala si Usopp ay nakita sa barko nila na may nagkukumpuni, pero nang makita ang hugis nito ay inakala niyang multo kaya napasigaw. Kaya dumating si Zoro na inakalang nananaginip lang si Usopp. Habang hinihintay ng 3 priest si God Enel ay sila mismo ang nag-aaway dahil pare-parehong mayayabang. Nagalit si Shira kaya nilabas ni Om ang espada niya, kaya muntik nang maglaban ang 3 priest. Ngunit binuksan na ang pinto kaya sa loob naglaban-laban ng 3 bugok. Nainis sa kanila si Commander Yama dahil nag-aaway na naman. Nais ni Shira na ipagkatiwala daw sa kanya ang buong upper yard pero ayaw pumayag ni Om. Giit ni Gedatsu na tatapusin niya ang dalawa. Pero nagalit si Commander Yama dahil nandoon na daw si God Enel ngunit hindi makita ng mga priest kaya nagalit ang mga ito. Nang biglang kumidlat at dumating si Enel kaya gumulong-gulong ang 3 bugok. Saka sinabi ni Enel na kailangan pa nilang mag-training dahil masyado pa silang mahihinang mga nilalang. Nagalit ang mga priest sa kanilang narinig, saka sinabi ni Enel na buhay pa si Gunfall kaya hindi makapaniwala si Shira. Dagdag pa ni Enel na ang pakay ng Straw Hat ay ang ginto na ipinagtaka ng mga priest kung paano nila nalaman. Nagpredict din si Enel na kinabukasan ay aatake muli ang Shanjan Warriors at ang Straw Hat ay hahanapin na ang ginto. Kaya inutusan ng mga priest tugisin ang mga ito at gawin kung ano ang gusto nila kaya nagtaka si Gedatsu. Sagot ni Enel na malapit nang matapos ang barkong pinapagawa niya kaya pwede na nilang wasakin ang buong Sky Island. Si Gunfall naman ay napahanga sa Straw Hat dahil nagawa nilang matalo si Satori.
Samantala si Viper ay nagbabalak umatake kinabukasan upang samantalahin ang pagkakataon na nabawasan ng isa ang mga priest. Nagulat ang grupo nang makitang may nag-ayos ng kanilang barko kaya naisip ni Usopp na hindi siya nananaginip kagabi. Giit ni Nami na wag na nila itong isipin dahil marami pa silang gagawin. Sumakay sila Usopp at Chopper sa bangka. Tapos ginamit ni Usopp ang belt niya para kumapit sa ulo ng Going Merry. Saka sinubukan nilang hilaahin ang barko ngunit masyado itong mabigat. Kaya naisip ni Usopp na gamitin ng Sky Sharks. Giit ni Chopper na gagawin niya daw ang kahit ano para makatulong. Ngunit ginawa lang siyang pampain ng sniper sa Sky Shark. Lumapit kagad ang isang Sky Shark kaya natakot ang reindeer at mabilis na tumakbo ang bangka nila. Sinipa ni Sanji ang lubid na kumapit sa Sky Shark kaya nahila nito ang Going Merry. At kalaunan ay nagawa nitong mapababa sa hagdan ng kanilang barko, saka pinutol ni Zoro ang lubid kaya tumalsik ang Sky Shark at tagumpay na nakababa ang Going Merry. Pinag-aaralan ni Nami ang mapa kung nasaan ang lokasyon ng mga ginto. Pero ayaw sumama ni Nami dahil mapanganib, kaya namangha si Chopper sa kapal ng mukha ng navigator nila. Saka naghanda na sila sa paglalakbay, pero hindi nila alam na nag-aabang na sa kanila ang mga priest sa kanya-kanya nilang mga lokasyon, at si Enel ay binabantayan din sila. Naglakbay sila Luffy, Zoro, Chopper at Robin patungo sa kinaroroonan ng ginto. At nagtatapang-tapangan si Chopper sa mga kasama, kaya nang makita ang napakalaking ahas ay hindi ito sinabi sa mga kaibigan dahil baka tawagin siyang duwag. Subalit napansin din ito ng mga kasama, saka yumanig at nagpakita ang napakalaking ulo nito. Samantala sila Nami ay naglalakbay gamit ang barko upang magpunta sa kung saan nila pipick-upin ang mga kasama. Habang naglalakbay ay sinabi ni Gunfall na siya ang dating pinuno ng Sky Island. At masaya ang mga tao na makita ang mga gamit mula sa Blue Sea na dinadala ng Knock Upstream sa kanila. Hanggang sa isang araw ay dinala na rin sa kanila ng Knock Upstream ang isang malaking isla na tinawag nilang Upper Yard. Ngunit maging ang mga Shandians pala ay nasama sa pag-akyat ng isla nila kaya nagkaroon ng walang tigil na digmaan. Hanggang isang araw ay nakuha sa kanya ni Enel ang pamumuno, kaya ang Divine Squad ni Gunfall ay ginawa daw nilang alipin. Dagdag pa nitong ginagamit din ni Enel ang mamamayan ng Skypiea upang pigilan ng mga outsider na makialam sa kanyang mga plano. Sa flashback ay sinusubukang makipagkasundo ni Gunfall kay Viper upang matapos na ang pag-aagawan sa Upper Yard. Pero ayaw pumayag ni Viper na may kahati dito dahil pagmamayari ng ninuno niya ang lupain. Sumugod si Viper kay Gunfall pero pinigilan ng mga kasama, ngunit nagsimula pa rin ang kanilang labanan. At habang naglalaban ay umiiyak si Aiza na noon ay sanggol pa lang. Sa kasalukuyan ay tinapon ni Viper ang buhangin sa bag ni Aiza kaya nagalit si Reiki sa kanya pero pinigilan ni Bram dahil galit na si Viper kaya gusto niya ng paslangin si God Enel. Hinabol sila Luffy ng napakalaking ahas. Sa kakakainin nito ang bida ngunit nakatakas sila. At gamit ang Devil Fruit ni Robin ay nakatakas din siya mula dito. Kaya nalaman nilang may asido sa bunganga nito na siyang nagtunaw sa katawan ng puno kaya ito natumba. Tuwang-tuwa pa si Luffy na nagpapahabol sa ahas, si Robin ay muli namang nakatakas dahil sa kanyang Devil Fruit. Tapos walang tigil na sinugod nito ang mga pirata kaya nagkaroon ng mga pagyanig sa gubat. Pero pagkatapos nito ay nagkahiwa-hiwalay ang apat kaya takot na takot si Chopper. Ngunit lahat ng mga kilos na ginagawa nila ay nalalaman palang lahat ni Enel kahit nasa palasyo lang siya. Samantala ang Shanjan Warriors ay papunta na sa Upper Yard upang patayin si Enel. Pinakita ni Gunfall ang isang impact dial at inutusan si Sanji na paluin ito ng ubod ng lakas kaya nagalit si Usopp dahil baka masira ang barko, pero sa pagpalo ni Sanji ay walang nangyari dito. Pero nakita nilang umuusok ang impact dial. Sinabi ni Gunfall na pindutin ng Cook ang kabila ng impact dial nang bigla itong sumabog ng napakalakas. Dahil pala na-absorb nito ang lakas at binabalik ang puwersa kung kailan gusto ng user. Nilalagay daw ito sa gloves at ginagamit sa digmaan, kaya naalala nila Sanji at Usopp na malamang ay ganito ang gamit ni Satori. Dagdag pa ng matanda na ang mas malakas na version nito ay tinatawag na reject dial. Kung saan ibinabalik nito ng 10 beses ang puwersa na matatanggap pero pati ang user ay mapipinsala sa impact nito sa katawan. Isiniwalat din nito na ang sibat pala ni Shira ay merong heat dial sa loob, at maging ang bunganga ng alaga nito ay may flame dial kaya nakakabuga ng apoy. Samantala si Enel ay naghihintay lang sa mga mandirigma at sa mga pirata habang nagpapabalat ng saging sa maganda nitong katulong. Nagtanong si Enel sa mga kasama kung ilan sa tingin nila ang matitirang kalaban. Saka sinabi nito na pagkatapos ng 3 oras ay 5 tao na lang daw ang matitira sa digmaang magaganap. Nakapasok na ang Shandian sa gubat ng Upper Yard. Ngunit bigla silang hindi makagalaw dahil nabitag pala sila ng mga invisible string ni Shira. Maliban kay Viper kaya sumugod ito at tumakas naman si Shira sakay ng ibon. Sumugod ang priest ngunit binitiwan pa ng warrior ang sandata at shield kaya natusok siya ng priest.
Pero kaya pala ito ginawa ni Viper ay para magamit niya ang rejectile kay She-Ra, kaya bagsak sa ibaba ang priest. Naramdaman ni Enel na natalo si She-Ra, kaya ikinagulat ito ng mga kasama. Samantala si Commander Yama at ang 50 Divine Squad ay kumilos na para huntingin ang mga warrior at mga pirata. Nagalit si Kamakiri dahil delikado din ang epekto ng rejectile sa katawan ni Viper. Pero handa ang pinuno nila na ialay ang buhay, saka pinakawalan ang mga kasama sa mga string. Tapos nauna na si Bram upang maiwasan na mahuli ulit silang lahat ng sabay-sabay, saka sumunod sila Kamakiri at Genbo, at mga tauhan nila. Biglang inatake ng Divine Soldier ang isang Shanjan. Dahil inutusan daw sila ni God Enel na patayin ang mga mandirigma. Binaril ito ng isa pero hindi matamaan, saka sumugod gamit ang axe style kaya kahit na may shield ay napatay pa rin. Sa iba pang lugar ay isa-isa ring natalo ang mga Shanjan warrior. Naglalakad mag-isa si Luffy habang kumakanta. Nang makarinig siya ng kambing ngunit tinamaan niya ito kagad sa mukha kaya tumalbog-talbog. Tapos naiinis pa siya dahil walang nakitang totoong kambing. Ang sunod niyang nakita ay si Viper. Aalis na sana si Luffy pero mapilit si Viper kaya pagbibigyan siya ni Luffy sa isang labanan. Samantala si Chopper ay tumatakbo ng mabilis at si Robin ay napunta sa mga lumang bahay. Si Zoro naman ay nakita ng isang malaking ibon ngunit nakagamit siya ng long range attack kaya natalo ito. Tumatakbo si Chopper sa mga Divine Soldier. Saka hinabol din siya ng mga Shanjan Warriors. Dahil dito ay nagkita ang dalawang grupo kaya sila ang naglaban, at habang abala ang mga ito sa paglalaban ay tumakas naman ng mabilis si Chopper. Nakita din si Robin ng isang Divine Soldier, pero sa isang iglap ay nagawa niya itong matalo gamit ang kapangyarihan. Pinatay ng isang warrior ang isang Divine Soldier, tapos nakita niya si Zoro na naglalakad. Kaya mabilis siyang sumugod pero sinuntok lang siya ng swordsman. Ang isang kambing naman ay takot na takot pero pinatay pa rin dahil nandoon pala si Bram na agad na pinagbabaril si Zoro kaya wala siyang magawa kundi ang umiwas sa mga bala. Saka lumapit ito at nagawa siyang tamaan sa tiyan kaya talsik ang swordsman. Ginamit ni Bram ang dial sa mga paa para makakilos ng mabilis habang binabaril si Zoro. Subalit matapang na sumugod ang swordsman sa Shanjan pero nakatakas ito. Tapos pinagbabaril siya ulit kaya umakyat si Zoro at tumalon, ngunit gumawa ng ulap si Bram para may masakiyan patungo sa swordsman. Saka binaril sa mukha ang lalaki ngunit nakailag. Tapos may lumabas na malaking eel, kaya hinati niya ito kagad sa gitna. Pinagbabaril siya ulit ni Bram kaya nagtago na lang si Zoro pero nataman din ang hita niya. Saka nagkunwari ang binata na isang espesyal na goggles ang suot kaya makikita niya na ang mga bala, pero alam ni Bram na peke ito. Kaya muling umatake ang Shanjan gamit ang mga bala nitong masakit sa mata. Tumalon si Zoro sa ibaba ngunit naramdaman ang pinsala sa kanyang hita, ngunit hindi pa rin tinigilan ng Shanjan sa pagbaril. Pagkatapos nito ay lumabas si Zoro kaya nagpalabas ng ulap si Bram upang sumugod. Pero ginamit ni Zoro ang long-range technique kaya tagumpay na tinamaan nito ang mandirigma ng Shandora tribe na si Bram. Natalo ni Gedatsu ang isang warrior nang makita nito si Chopper na nawawala. Samantala inatake ni Viper si Luffy pero tumalbog lang ang cannonball pabalik sa Shanjan leader. Ngunit inulit pa ito ni Viper kaya pinatalbog ulit ng bida. Umatake si Sanji ngunit pinatikim siya ng malakas na kuryente kaya bagsak ang cook. Dahil sa pinuntahan pala sila ni Enel kaya galit na galit si Gunfall. Umiiyak si Usopp dahil pinatay ang kaibigan kaya sinubukan niyang lumaban pero nanginginig sa takot. Tapos sa isang iglap ay kinuryente din ito si Usopp kaya dalawa na ang naihaw. Saka sinabi ni Enel na pinagtrabaho niya daw ang Divine Squad ni Gunfall. Ngunit pagkatapos daw ng pinapagawa niyang barko ay wala nang kwenta sa kanya ang isla kaya tatapusin niya ang buong lugar, kaya takot na takot si Nami sa natuklasan. Dagdag pa ni Enel na alam niya nang nasa upper yard ang gintong syudad. At dagdag pa nitong kung sino ang mananalo sa digmaan ay siya ang magkakamit ng ginto, saka ito umalis. Tapos may dumating na dalawang matabang Divine Soldier. Samantala patuloy pa rin ang pagbaril ni Viper pero pinapatalbog lang ni Luffy pabalik sa kanya. Gumamit si Viper ng isang dive, kaya matinding blue flame na ang binubugan nito kaya umiwas na lang si Luffy. Saka sumugod si Viper pero nakailag pa rin ang bida, tapos sumapak siya pero nasalag ng warrior. Sinipa siya ng bida ngunit magkasing lakas lang sila, pagkatapos ay pinagsusuntok niya ng walang tigil ngunit gumamit ng bazooka si Viper. Ngunit nakatakas at sumipa mula sa itaas si Luffy. Nakapitan siya sa balikat nito kaya nabalibag, tapos tinira ng bazooka mabuti ay nagawang makatakas. Saka gumamit siya ng Gomu-Gomu no Bazooka, ngunit gumamit ng totoong bazooka si Viper kaya tinamaan siya nito pero nasira niya ang shield ng warrior. Tumalsik si Luffy sa kabila, maging si Viper ay tumalsik din. Bumangon ang bida na galit na galit. Ngunit sa likod ay bigla siyang inatake ng malaking ahas kaya nakain nito si Luffy at nahulog sa napakalaki nitong tiyan. Samantala sabog-sabog ang mga kalabang kambing kay Genbo.
Ngunit dumating si Commander Yama kaya ginamitan niya ng bazooka, ngunit nagawa nitong masipa pabalik ang bala kaya tinamaan nito sa tiyan si Genbo at napabagsak. Pero ayaw niyang sumuko para sa kanilang tribo. Sumugod si Yama at ginamitan siya ng napakaraming axe dahil kaya naman hindi na nakabangon pa ang Shanjan warrior. Nagsasaya ang dalawang matabang kambing na nagpakilalang sila Hattori at Ketori para bawian ng Straw Hat sa pagpatay nila kay Setori. Nilabas ni Gunfall ang sandata at maging si Nami ay kailangan na ring lumaban. Samantala si Luffy ay nasa loob ng tiyan ng malaking ahas, kung saan nakakita siya ng mga ginto sa loob nito. Si Chopper naman ay naghahanap pa rin ng mga kasama tapos hindi siya makita ni Gedatsu dahil pinapatirik ang sariling mata. Saka nagpunta ang priest sa likod ng reindeer kaya takot na takot ito. Natutuklasan na ni Robin ang katotohanan tungkol sa lugar nang makita siya ni Commander Yama. Hindi muli makakita si Gedatsu kaya sinabi ng kambing na tumigil sa pagtirik ng mata. Saka nagbanta ito na maraming mga swamp cloud sa paligid. Pero siya ang naunang lumubog, ngunit nakaalis siya dahil sa dial na nasa paa. Tapos naglabas siya ng isang cloud swamp at inihagis sa reindeer. Ngunit ang kasamang kambing ang tinamaan nito, kaya tinulungan ni Chopper ang kawawang kambing. Saka nagpump siya sa dibdib nito para matanggal ang mga nainom na tubig. Nang makaligtas ay naging magkaibigan sila nito, kaya tumulong ito kay Chopper. Pero sa isang jet punch ay talsik ang kambing at nadaganan pa ng malaking bato. Tumakbo ng mabilis si Chopper ngunit nakahabol si Gedatsu at gumamit ng jet punch kaya gumamit na siya ng rumble ball para makatakas. Pero nakahabol ito sa itaas at sinapak pero nakailag ang reindeer. At habang nahuhulog ay binato siya ng swamp cloud pero nakadepensa si Chopper. Saka habang nasa ere ay nag-scan siya ng kahinaan nito. Ngunit tinamaan na siya nito sa pagmumukha kaya talsik sa ibaba. Samantala si Commander Yama naman ay nasisira ang mga bato na importante sa kasaysayan ng Jaya Island kaya nanghihinayang si Robin. Nagugutom na si Luffy pero hindi pa rin siya makaalis sa tiyan ng ahas. Samantala si Chopper ay napakatindi ng pinsalang natamo. Pero nakita na niya ang kahinaan nito, yun nga lang ay duguan na siya kaya pagkalakad ng malapit ay muling natumba. Tapos pinipilit niyang hawakan ng paa ng priest kaya nasipa siya nito at gumamit ng swamp cloud ngunit nakatalon si Chopper. Sinundan siya ng priest ngunit umikot-ikot dahil tinanggal pala ni Chopper ang sapatos niya. Pero nagawa pa rin ng priest na makasuntok ngunit hindi napuruhan si Chopper. Kaya naman gamit ang arm point ay inatake nito ng buong lakas si Gedatsu sa katawan na siyang tuluyang tumapos dito. At pagkahulog ni Priest ay diretso ito sa swamp cloud. Hindi nito matanggap ang pagkatalo kaya ginamit ang dial pero sumuot pa sa ilalim. Naramdaman ni Aiza na may natalo na naman na Priest kaya ibabalita niya ito sa mga katribo pero nasiraan pa siya ng waiver. Tapos sa ilalim ay meron pang Sky Shark na agad na sumugod kaya nakain ang kalahati ng waiver. Mabuti ay dumating sila Kones kaya nailigtas nila ang bata mula sa Sky Shark bago ito makain. Nagalit si Aiza dahil kalaban nila ang mga anghel. Ngunit nagustuhan siya ng Sky Fox kaya natuwa ang batang babae. Saka nagkwento na naririnig niya ang boses ng mga tao gamit ang mantra. At sa tulong din ng bata ay nalaman din nila ang lokasyon ng Going Merry. Nakarating na sila Kamakiri sa Giant Jack na siyang daanan papunta kay Enel. Ngunit nakita niyang pinatay ni Enel ang kasama, kaya mabilis na sumugod si Kamakiri sa taong kidlat. Samantala ang dalawang kambing ay pinaglaruan ng mga katawan nila Usopp at Sanji. Kaya umatake si Nami pero walang kwenta. Tapos ginamitan siya ng dial na may laman na utot kaya napakabaho. Inututan din si Gunfall pero nakatago sa damit. Ngunit sinunog ng isa pa ang gas sa utot kaya sumabog at tumalsik si Gunfall. Pero nakatago pala ito sa gilid, at sa isang iglap ay natalo ang isang baboy, tapos napatalsik naman ni Nami ang isa pa. Ngunit muling umakyat ang baboy na anghel sa barko, kaya nagpalabas ng mga cold ball si Nami. Tapos nagbuga naman ng apoy ang kalaban kaya kompleto na ang recipe para sa napakakapal na fog. Dahil wala siyang makita ay kinapitan ni Nami ng mga binti ang Divine Soldier, tapos ginamit ang gloves ni Gunfall na may impact dial kaya bagsak ito. Pero nasaktan din si Nami dahil sa paggamit ng impact dial. Pagkatapos ay nagpa siya si Gunfall na hanapin at pigilan si Enel sa masamang plano nito sa buong Sky Island. Kalaunan ay nahanap siya nila pag-aya sa tulong ni Aiza. Ngunit nagagalit si Aiza kay Nami dahil kalaban daw siya. Saka sinabi ni Pag-aya na gumawa siya ng tulay para makalipat at maging ligtas ang paglalakbay ng Going Merry. Tapos binigay din ito ang isang waiver na inayos niya kay Nami. Kasalukuyan pa ring naglalaban ng Shanjan Warriors at Divine Squad. Nang tusukin ni Kamakiri si Enel sa ulo, subalit hindi ito nasaktan, sa halip ay nakuryente ang Shanjan Warrior. Kaya gumamit siya ng breath dial upang hiwain si Enel, pero dahil alam niyang buhay pa rin ito ay mabilis siyang tumakbo at nagbalak na ibalita sa mga kasama na imposibleng matalo si Enel. Pero sa isang iglap ay nahabol siya ni Enel, kaya naman walang awa nitong ginamitan ng napakalakas na kidlat ang buong katawan ng kawawang Shanjan Warrior.
Dahil sa lakas ng kidlat ay nadamay din ang mga kambing at lahat ng nasa paligid, kaya nabaliw si Aza sa kanyang naramdaman. Nag-e-enjoy si Nami sa bago niyang waver dahil mas mabilis daw ito sa dati niyang gamit. Samantala si Luffy ay nagugutom na habang nasa loob ng tiyan ng ahas. Subalit akala niya ay nasa loob lang siya ng isang kuweba. Si Zoro naman ay kumain muna nang biglang lumapit ang malaking Southbird dahil sa sarap ng pagkain. Pagkatapos ay sumunod ito sa kanya dahil nanghihingi pero hindi niya naisip na nakatingin ito sa timog dahil isa itong Southbird. Nag-predict si Enel na pagtapos ng 3 oras ay 5 tao na lang ang matitira. Nakita siya ng isang Shanjan kaya kikilos sana pero nasa likod na si Enel. Kaya walang awa siyang pinaslang. Kawawa si Robin kay Commander Yama. Sumugod muli ito at nakailag naman ang dalaga. Pero nang tatamaan nito ang makasaysayang bato ay pilit siyang pinigilan ni Robin. Tapos tumakbo siya upang hindi na masira pa ng Tabachoy ang mga antik na mga bato. Pero nagpatuloy pa rin si Commander Yama sa pagsira sa mga bato na nasa paligid. Nainis ang commander sa kakatakbo ni Robin kaya tumalon ito at tuluyang nasira ang mga bato sa likod. At natumba din ang isang puno. Dahil sa mga nasirang bato ni Yama ay hindi na daw siya pagbibigyan ni Robin. Nagalit ang commander kaya tumalon at sumugod sa dalaga, ngunit gamit ang powers ni Robin ay nahuli nito si Yama sa mga paa at ubod ng lakas na hinampas sa puno. Nakabangon pa rin si Yama at tumalon-talon saka gumamit ng 10 axe dive. Pero nakahanda si Robin kaya tinakpan ang kanyang mga mata saka pinaharap sa kanya ang mga axe dive. Kaya tumama siya sa puno at sa kanya din tumama ang mga axe dive. Pagtapos ay pinagalitan siya ni Robin sa mga sinira nitong mga bato, pero nagtangka pa ito sa kanya kaya binali ng dalaga ang mga daliri nito sa kamay. Tapos pinagulang-gulong siya gamit ang mga kamay hanggang sa mahulog ang commander sa bangin. At habang nasa ere ay binali pa ni Robin ang leeg nito kasabay ng pagkahulog nito sa ibaba at nakitang sumuot ang ulo nito sa lupa. Nagpatuloy sa pagsasaliksik ang archaeologist hanggang pumasok siya sa isang lagusan. At sa loob ay nakita niya na ang tinatawag na City of Gold. Nakakita din siya ng mga pwede niyang basahin tungkol sa kasaysayan ng lugar. Ngunit habang nakaupo ay naisip niyang medyo kakaiba ang itsura nito sa nasa libro ni Noland. Umakyat siya sa hagdan at sa loob nito ay nagsimula siyang maghukay. Hanggang sa makita niyang napakalaki pa ng space sa ilalim nito, kaya bumaba siya ng hagdan at pinutol ang mga baging. Dito niya nakita ang isa pang lagusan, kung saan sa dulo nito ay nasilayan niya ang tunay na City of Gold. Dahil angkop na angkop ang itsura nito sa sinasabi ni Noland sa libro. Pagbaba ni Robin ay nakita niya ang isang poneglyph, kaya nagkaroon siya ng pag-asang matututunan ng nawawalang kasaysayan. Ayon daw sa libro ni Noland ay may giant golden bell sa lugar, kaya nagpa siya ang archaeologist na hanapin ito. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.